Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito ay nakapagsalita na mula noon. Naggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Matapos tayong turuan kahapon ng ating mga pagbasa tungkol sa pagsunod. Pagsunod sa batas. Batas ng tao at batas ng Diyos. Ngayon namang araw na ito, tayo ay minumulat ni Jesus tungkol sa kapangyarihan. Sa Ingles, power, kapangyarihan. Ayon sa ating ayon sa ating ebanghelyo kay San Lucas, nakapagpagaling si Jesus ng isang lalaki na sinasapian ng demonyo. Sanhi ng kanyang, yun, pagkapipe. Kaya hindi makapagsalita kasi merong sumaping demonyo. At napagaling iyon ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo. Kaya ano nangyari sa pipe? Nakapagsalita. Sa halip na mabilib ang mga tao, sa halip na matuwa, may ilan ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay kay Jesus ng kapangyarihang
magpalayas ng demonyo. Tingnan mo nga naman ang tao, no? Gumawa ka na ng mabuti, no? Hindi na nagpasalamat, pinag-isipan ka pa ng masama. At hindi lang yan. May iba pa, hindi naniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Tingnan mo, no? Pinakita na. May patunay na. No? Nakapagsalita ang pipe. Ayaw pa ring maniwala. At ang kanilang hamon, magpakita ka nga ng kababalaghan na magpapakilala ang Diyos ang sumasayo. Tingnan mo nga naman, no? Parang yung tayo, pag nag-magic, di ba? Pag nag-magic, nakita mo na nga na wala, anong gagawin mo? Oh, hindi naman yan totoo. No, di ba? Ganon tayo. No? Gusto mo may patunay pa. No? Ayaw mo kasing maniwala. Yung magic, alam mo may daya. Pero si Jesus, ano bang magic sa isang pipeng nakakapagsalita? Hindi ba taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos? Sadya naman, hindi natin kontrolado kung paano mag-isip ang tao. Hindi natin kontrolado. May nabibilib, merong nagdududa. May natutuwa, merong nalulungkot. May positibo at meron ding negatibo. Hindi natin kontrolado ang isip ng tao. Pero sa lahat ng ipinakitang ito ni Jesus, ang nais niyang bigyang diin, ang kapangyarihan ay dapat ginagamit sa kabutihan. Hindi mo kontrolado ang iisipin ng ibang tao, pero gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan. Kung kinaya ni Jesus pagsalitain ang isang pipe, hindi imposible, kaya niyang patahimikin ang mga nagdududa at mga nag-iisip ng masama sa kanya. 'Di ba? May power nga siyang pagsalitain may power din siyang patahimikin. Kung ang pipe nakapagsalita, baka yung mga nagsasalita, kaya ni Jesus gawing pipe. Posible ba yon? Posible. Meron siyang kapangyarihan. Kung nakapagpagaling si Jesus ng isang may sakit, di hamak naman. Kaya niyang bigyan ng sakit ang mga kumakalaban sa kanya. Tama? Kaya niya. No? Kaya niya. Ganito rin tayo, di ba? Ganito kasi tayo. Ganito natin gamitin ang kapangyarihan. Lalo na kapag tayo ay kinakalaban. Sa halip na kabutihan, gamitin, nagagamit ito sa kasamaan. Sa halip na yung kapangyarihan, nagagamit sa kabutihan. Nagagamit ito sa kasamaan para gumanti. Ganyan tayo Pero mabuti na lang, hindi tayo si Jesus. Hindi si Jesus tayo. Hindi niya ginamit sa kasamaan ang kanyang kapangyarihan. Dahil lagi niyang iniisip ang kabutihan ng kanyang kapwa. Kahit may nag-iisip sa kanya ng masama, kahit may nagsasabi ng hindi maganda sa kanya, ginamit niya ang kapangyarihan sa kabutihan. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay pinagninilay sa paggamit ng ating kapangyarihan. Ibinigay sa atin ito para makatulong at hindi makasira ng tao. Ang ating kapangyarihang magsalita, gamitin nawa sa pakikipagkasundo, sa pagtuturo, at hindi sa paninira ng tao. Ang ating kapangyarihang mamuno, di ba? Kapangyarihan yan. Yung may mga pwesto, gamitin nawa. Sana para makatulong sa tao at hindi makabigat ang ating talento. Kapangyarihan yan. Yung makakanta, makaguhit, makasulat. Sana maibahagi at magbigay ng sigla at buhay at hindi makagulo.
Meron ang galing kumanta. Maganda naman, di ba? Talento. Talento yon, kumakanta. Pero kung gagamitin mo yan kapag 12:00 ng gabi, hello, kapangyarihan pa ba yon? Hindi na. Nakakabulahaw ka na. Di ba? Kahit anong ganda ng boses, kung hindi naman ginagamit sa tama. Hindi ba? O, ang makaramdam, yung merong emosyon, yung makaramdam, kapangyarihan yan. Pero kung gagamitin yan sa hindi maganda, lahat na lang naramdaman mo. No? May sinabi lang, nakaramdam ka. No? Hindi na maganda yan. Ha? Yung magkaroon ng emosyon, okay yan. Talaga naman dapat ang tao nakakaramdam. Pero kung kada salita, nagdadamdam ka, kada tuldok, meron ka na lang naramdaman, hindi na yan nakakatulong sa'yo. Ang desisyon, kapangyarihan. No? Kapangyarihan magdesisyon. Pero kung hindi nagagamit sa tama, no? Bara-bara magdesisyon, no? Nagpapadalos-dalos, walang naidudulot na kabutihan. Ang hindi magsalita, kapangyarihan din. No? Merong iba, hindi kayang hindi magsalita. No? Pero yung pananahimik, kapangyarihan din. Kapag nagkakagulo na ang lahat dahil sa katahimikan mo, ay hindi na yan nakakabuti. Mga kapatid, ang kapangyarihan ay pinagkaloob para sa ikabubuti ng tao. Gamitin ito ng husto at nang hindi mang-abuso. Amen? Amen.